Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Zambales, nakatira si Marvin, isang security guard sa isang lumang pabrika. Bagamat maliit ang kanyang kinikita, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho, tinitingnan niya ang lumang larawan ng kanyang lolo na nakapatong sa munting lamesa sa sulok ng kanyang barong-barong. Kung narito ka lang lolo, siguro'y hindi ako mag-iisa, bulong ni Marvin sa hangin, habang dahan-daang pinupunasan ng alikabok sa salamin ng larawan. Bata pa lamang si Marvin nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Ang kanyang lolo ang nag-aruga sa kanya. Malaki ang utang na loob ni Marvin sa matanda. Madalas nilang pag-usapan ang mga plano para sa hinaharap, mga pangarap na tila abot kamay kapag magkasama silang nangangarap. Mag-aral kang mabuti Marvin, madalas sabihin ng kanyang lolo habang nakaupo sila sa kanilang munting hardin, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Para hindi mo na kailanganin magbenta ng mga gulay, at hindi tulad ko, walang ibang alam kundi magtanim at magbantay ng bahay. Pero lolo, hindi ba mahalaga rin ang ginagawa mo? Kung wala ang mga magsasaka, wala tayong kakainin, hindi ba? Sagot naman ni Marvin, habang pinapakiramdaman ang malambot na lupa sa kanilang hardin. Tama ka apo, pero gusto ko lang na mas marami kang pagpipilian sa buhay. Hindi lang itong nakapaligid sa atin. Malaki ang mundo Marvin. Nakapako sa alaala ni Marvin ang mga salitang iyon. Nang pumanaw ang kanyang lolo dahil sa isang sakit na hindi nila maipagamot, naiwan si Marvin na nag-iisa at tila ba nawalan ng gabay. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho bilang security guard upang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kanyang mga gabi sa trabaho, madalas siyang mag-isip at mangarap habang nagpapatrolya. Sa tahimik na gabi, kasama ang malamig na simoy ng hangin, nag-uusap pa rin sila ng kanyang lolo sa kanyang isipan. Lolo, nakikita mo ba ako mula dyan? Ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang lahat. Sana'y maipagmamalaki mo ako, bulong ni Marvin sa kanyang sarili, habang mahigpit na hawak ang flashlight, naglalakad sa madilim na paligid ng pabrika. Minsan, habang nagpapahinga sa oras ng kanyang break, may isang matandang babaeng lumapit. Mukha itong pagod at nangangailangan ng tulong. Anong maitutulong ko sa iyo, Nay? Tanong ni Marvin, agad na tumayo upang alalayan ang matanda. Nawawala kasi ako anak, hindi ko na makita ang daan pauwi sa amin. Malungkot na sagot ng matanda, ang mga matay lumuluha. Naalala ni Marvin ang kanyang lolo sa mga sandaling ito. Walang pag-aatubili, inalok niya ng tulong ang matanda, naglaan ng konting oras upang samahan ito hanggang sa makauwi ng ligtas. Nay, siguraduhin niyo pong lagi kayong may kasama paglalabas sa gabi, paalala ni Marvin habang inihahatid ang matanda sa kanilang bahay. Anak, maraming salamat, naway pagpalain ka ng may kapal. Tila isang anghel ka sa aking mga mata ngayong gabi, puno ng pasasalamat na sabi ng matanda. Bumalik si Marvin sa kanyang pwesto, ang puso'y mainit sa kabila ng malamig na gabi. Lolo siguro nga, sa simpleng paraan, nakakatulong ako sa mga taong nangangailangan, naisip niya habang tinatanaw ang mga bituin sa langit. Ang gabi mahaba pa, ngunit dala ni Marvin ang mga alaala at pangarap na magkasama nilang inukit ng kanyang lolo, pati na rin ang kabutihan na kanyang pinapalaganap sa simpleng paraan. Ang kanyang simpleng buhay, bagamat maraming pagsubok, ay may taglay din namang liwanag na dahan-daang sumisikat sa bawat pagsubok na kanyang nalalampasan. Sa mga tahimik na oras ng kanyang gabi bilang security guard, si Marvin ay madalas na nakatanaw sa malawak na langit, pinagmamasdan ang mga bituin habang nakikinig sa huni ng mga insekto. Sa bawat shift, dala niya ang kanyang lumang notebook kung saan isinusulat niya ang kanyang mga plano at pangarap. Isang gabi, habang nakaupo sa isang lumang upuan sa tabi ng gate ng pabrika, binuksan ni Marvin ang kanyang notebook at sinimulang i-drawing ang isang maliit na tindahan. Nais niyang magtayo ng isang maliit na hardware store sa kanilang lugar. Habang nagdo-drawing, hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang mga ideya. Marvin, anong ginagawa mo dyan? Mukhang seryoso ka ah, bati ng kanyang kaibigan at kapwa security guard na si Mang Rodel, na lumapit para magpahinga sa tabi niya. Ay, Mang Rodel, ito po, nagpaplano lang ako. Pangarap kong magtayo ng sariling negosyo balang araw. Gusto ko po sanang magkaroon ng hardware store, mahinahong sagot ni Marvin habang ipinapakita ang kanyang mga drawing. Hardware store ha, magandang ideya yan. Pero Marvin, alam mo naman ang puhunan dyan, hindi biro. Paano mo balak simulan yan? Tanong ni Mang Rodel,
puno ng pag-aalala at interes sa mga pangarap ng kaibigan. Totoo po yan, Mang Rodel. Pero naniniwala ako na may paraan. Baka magsimula sa maliit, kahit sa online muna. Tapos unti-unti, palakihin ko na lang kapag may sapat na akong naipon, sagot ni Marvin, puno ng pag-asa. Magandang estratehiya, pero mahirap yan, Marvin. Dapat handa ka sa mga pagsubok na darating. Hindi biro ang negosyo, pagpapayo ni Mang Rodel, batid ang hirap at panganib ng pagkakaroon ng sariling negosyo. Alam ko po, Mang Rodel. Pero, gusto ko lang naman po na sa pagtanda ko, may maipapamana ako sa aking pamilya. At saka, gusto ko rin pong makatulong sa iba, kagaya ng ginawa ng lolo ko para sa akin. Malumanay na paliwanag ni Marvin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing binabanggit ang kanyang mga pangarap. Maganda yang hangarin mo, Marvin. Alam mo, sa buhay, kailangan ng lakas ng loob at determinasyon. Kung gusto mo talaga, kahit mahirap, may paraan. Basta't huwag ka lang bibitaw, paghimok ni Mang Rodel, na ngayon ay nakangiti na sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong nag-aalab ang pagnanais ni Marvin na tuparin ang kanyang mga pangarap. Tila ba ang bawat salita mula kay Mang Rodel ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas at inspirasyon. Kaya ko to, Mang Rodel. Salamat po sa inyong suporta. Balang araw, ipapakita ko po sa inyo ang aking tindahan, puno ng determinasyon na wika ni Marvin, sabay isinara ang kanyang notebook at tumingin muli sa langit, na parang inuulit ang kanyang pangako sa sarili. Ang gabi ay lumalalim, ngunit ang mga bituin sa langit ay lalong kumikinang, tila ba sumasang-ayon sa mga pangarap ni Marvin. Habang bumabalik siya sa kanyang pagroronda, dala niya ang mga pangarap na balang araw sana ay maging totoo. Ang mga pangarap na ito ang kanyang sandata laban sa hirap ng buhay, ang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa upang patuloy na magsumikap at mangarap. Isang gabing tahimik, habang nagroronda, napansin ni Marvin ang isang maliit na nilalang na tila nangangailangan ng tulong. Isang duwende na nagngangalang Paglingap ang kanyang natagpuan. Napansin ni Marvin ang kakaibang pagkilos sa isang sulok ng bodega habang siya ay nagroronda. May kakaibang tunog, parang mahinang pagkaluskos na halos hindi marinig sa tahimik ng gabi. Nilapitan niya ito, ang flashlight niya ay nakatutok sa pinanggagalingan ng ingay. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit na nilalang, halos kasing laki lang ng kanyang palad, na nagtatago sa likod ng mga lumang kahon. Magandang gabi po, mahina ngunit malinaw na sabi ng maliit na nilalang, habang dahan-daang lumalabas mula sa pagkakatago. Pasensya na po, nagulat ko ba kayo? Si Marvin, bagaman nagulat, ay mabilis na nakabawi at ngumiti. Magandang gabi rin, pero sino ka at paano ka napunta rito? Ako po si Paglingap, isang duwende. Nawawala po ako at hindi ko na mahanap ang daan pauwi sa aming lugar sa gubat, paliwanag ni Paglingap, na may halong pag-aalala at pagkabalisa sa kanyang mukha. Si Marvin, na kilala sa kanyang kabaitan, ay agad na nag-alok ng tulong. Dito ka muna ha, sasamahan kita pauwi pagkatapos ng trabaho ko. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makabalik sa iyong tahanan, sabi ni Marvin, ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Maraming salamat po, napakabuti ninyo, tugon ni Paglingap, ang kanyang maliit na mukha ay nagliwanag sa pasasalamat. Habang hinihintay ang oras ng pag-uwi, nag-usap ang dalawa. Ibinahagi ni Marvin ang tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain bilang security guard at ang kanyang mga simpleng pangarap sa buhay. Si Paglingap naman, sa kanyang parte, ay nagkwento tungkol sa kanyang buhay sa gubat, kung paano siya nangangalap ng pagkain, at ang magagandang bagay na kanyang nakikita araw-araw. Kakaiba ang mundong ginagalawan mo, Paglingap. Parang puno ng mahika at misteryo, sambit ni Marvin, tunay na namamangha sa mga kwento ng duwende. Opo, maganda at mahiwaga ang aming mundo, ngunit minsan, nakakatakot din lalo na kapag nawawala ka at hindi mo alam ang iyong pupuntahan, sagot ni Paglingap, na ngayon ay tila mas komportable na sa kanyang bagong kaibigan. Nang matapos ang shift ni Marvin, naglakad sila patungo sa gubat na tinutukoy ni Paglingap. Ang gubat ay hindi kalayuan mula sa pabrika, ngunit madilim at masukal ang daan. Gamit ang flashlight, maingat na inakay ni Marvin si Paglingap, sinisigurado na ligtas ang bawat hakbang nila. Sa wakas, narating nila ang isang malaking puno kung saan nakatago ang munting bahay ni Paglingap. Ito po ang aming tahanan, sabi ni Paglingap, na may halong pagmamalaki at pasasalamat.
Ingat ka paglingap, at kung kailangan mo ulit ng tulong, alam mo na kung saan mo ako mahahanap, sabi ni Marvin, na ngayon ay may bago ng kaibigan sa katauhan ng isang duwende. Habang naglalakad pabalik mag-isa, hindi maiwasan ni Marvin na mag-isip tungkol sa kanyang kakaibang karanasan. Ang mundong kanyang nakita sa pamamagitan ni paglingap ay nagbukas ng bagong perspektibo sa kanya, na sa kabila ng kadiliman ng gabi, may mga liwanag ng pagkakaibigan at kabutihan na maaaring matagpuan. Ang gabi na iyon ay hindi lamang isa pang gabi sa trabaho, ito ay isang gabi na magpapaalala sa kanya na ang kabaitan ay may kakayahang magbukas ng mga bagong mundo, at magdulot ng mga di inaasahang biyaya. Matapos ihatid si paglingap sa kanyang tahanan, habang naglalakad pa uwi sa dilim ng madaling araw, naramdaman ni Marvin ang isang pambihirang gaan sa kanyang puso. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan at pagtataka tungkol sa mga mahiwagang nilalang na tulad ni paglingap, ngunit higit sa lahat, mayroong kasiyahan na dala ng pagtulong sa isang nangangailangan. Isang linggo ang lumipas, at sa isa sa kanyang mga pagroronda, muli niyang nakita si paglingap. Sa pagkakataong ito, ang duwende ay may dalang maliit na bagay na nakabalot sa dahon. Marvin, maraming salamat ulit sa iyong tulong, bati ni paglingap, habang maingat na iniaabot ang regalo na nakabalot sa dahon. Bilang pasasalamat, nais kong ibigay sa iyo itong munting regalo. Ano ito paglingap? Tanong ni Marvin, habang dahan-daang binubuksan ang regalo. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit na binhi na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ang binhi ng kalabasa. Hindi ito ordinaryong binhi, Marvin. Itanim mo ito sa iyong hardin, at maghintay ka ng maganda at masaganang ani. Ito ay may hatid na swerte at magandang kapalaran, paliwanag ni paglingap, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Nakakatuwa ito paglingap, ngunit paano, nagugulumihan ang tanong ni Marvin, habang pinagmamasdan ang maliit na binhi sa kanyang palad. Simple lang Marvin. Itanim mo lamang ito sa lupa na may pagmamahal at pag-aalaga. Bigyan mo ito ng sapat na tubig at araw, at higit sa lahat, pagtiwalaan mo ang proseso. Makikita mo, ang kalabasa na mula rito ay hindi ordinaryo, tugon ni paglingap, na tila ba may alam na hindi pa maaaring ipaliwanag. Si Marvin, bagamat may pagdududa, ay nagpasalamat kay paglingap. Salamat paglingap, pangako, itatanim ko itong binhi at aalagaan ko ito sa abot ng aking makakaya. Sa sumunod na araw, maagang gumising si Marvin at sinimulan niyang ihanda ang lupa sa kanilang bakuran. Bagamat maliit lamang ang espasyo, puno ito ng potensyal sa kanyang mga mata. Habang hinuhukay niya ang lupa, hindi niya maiwasang isipin ang mga posibilidad na maaaring dalhin ng munting binhi. Habang itinatanim niya ang binhi, kinausap niya ito na parang isang kaibigan. Sana ay lumago ka at magdala ng swerte sa akin, tulad ng sinabi ni paglingap, bulong ni Marvin, habang maingat na tinatabunan ng lupa ang binhi. Sa mga sumunod na araw, bawat pag-uwi ni Marvin mula sa trabaho ay diretso siya sa kanyang munting hardin upang diligan at alagaan ang kanyang tanim. Sa bawat patak ng tubig at sinag ng araw na kanyang ipinagkakaloob, lumalim ang kanyang pag-asa at pananabik. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang duyan, hindi niya maiwasang mapaisip. Kung ano man ang lumabas mula sa binhing ito, naway maging simbolo ito ng mga bagong pagkakataon at masaganang buhay na naghihintay sa akin, pagmumuni-muni ni Marvin. Ang simpleng gawain ng pagtatanim at pag-aalaga sa binhi ay nagsilbing isang meditasyon para kay Marvin, na nagbigay daan sa pag-asa at mga pangarap para sa hinaharap. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa kanyang puso, isang bagong paglalakbay ang nagsimula na, puno ng mga pangarap at misteryo, nadala ng isang munting binhi mula sa isang mabuting kaibigang duwende. Ilang buwan na ang lumipas mula nang itanim ni Marvin ang binhing bigay ni paglingap. Sa bawat araw na lumilipas, masigasig niyang inaalagaan ang tumutubong halaman, umaasa na balang araw ay makikita niya ang bunga ng kanyang paghihirap at pag-asa. Sa bawat umaga, bago pumasok sa trabaho, at sa bawat gabi pag-uwi, si Marvin ay may ritual sa pag-aalaga ng kanyang kalabasa. Sana'y lumago ka ng malusog at malaki, bulong niya habang dinidiligan ang halaman. Minsan pa, nilalagyan niya ito ng organic fertilizer na kanyang binibili mula sa kalapit na tindahan, kahit pa medyo mahal ito para sa kanyang budget. Isang araw, habang masayang kinakausap ang kanyang tanim, narinig siya ng kanyang kapitbahay na si Aling Nena. Marvin,
Bakit kinakausap mo yung halaman mo? Tanong ni Aling Nena, na may halong pagtataka at pagkaaliw. Aling Nena, sabi nila, nakakatulong daw ang pakikipag-usap sa mga halaman para mas lalong lumago ito. Tsaka, may kakaiba po kasi sa kalabasa na ito, regalo po ito sa akin ng isang kaibigan, paliwanag ni Marvin, hindi binanggit ang tungkol sa duwende para hindi na ito maging komplikado. Aba, kung ganoon, maganda nga yung ginagawa mo. Alam mo, may mga pag-aaral nga na nagsasabi na nakakatulong ang musika at mabuting pakikitungo sa paglaki ng mga halaman. Baka isang araw, magulat ka na lang sa magiging bunga niyan, masayang sabi ni Aling Nena, habang iniaabot ang isang plastik ng gawa niyang compost. Ito, gamitin mo ito. Baka makatulong pa lalo sa iyong kalabasa. Maraming salamat po Aling Nena. Malaking tulong po ito, tuwang-tuwa na tugon ni Marvin, lalo pat galing sa puso ang tulong na ibinigay ng kanyang kapitbahay. Habang lumilipas ang mga araw, nagbunga ito at unti-unting lumaki ang bunga ng kalabasa. Ito'y naging malaki at makintab, na tila ba may kakaibang kinang na hindi pangkaraniwan sa ordinaryong kalabasa. Isang hapon, matapos ang kanyang trabaho, nagpasya si Marvin na anihin na ito. Ngayon na ang araw, sabi ni Marvin sa kanyang sarili, habang maingat na hinahawakan ang malaking bunga. Dala ng kanyang matinding pag-asa at pananabik, dahan-dahan niyang binuksan ang kalabasa. Sa kanyang malaking pagkagulat, ang mga buto sa loob ng kalabasa ay kumikinang na ginto. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Marvin, habang isa-isang kinokolekta ang mga gintong buto. Ito na ang sagot sa mga pangarap ko. Sa sandaling iyon, hindi lamang pagtataka ang kanyang nadama kundi isang malalim na pasasalamat, at pananabik sa mga posibilidad na maaaring dalhin ng mga gintong buto na ito. Sa bawat buto na kanyang hinahawakan, nadarama niya ang bigat ng responsibilidad at ang liwanag ng pag-asa. Hindi lang ito para sa akin, muni-muni ni Marvin habang pinagmamasdan ang mga buto. Ito ang magiging simula ng pagbabago hindi lang para sa akin kundi para sa buong komunidad. Maaari ko nang simulan ang negosyong pangarap ko. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Marvin. Hindi dahil sa pag-aalala kundi dahil sa kasiyahan at mga plano na bumubuo sa kanyang isipan. Ang mga gintong buto ay hindi lang simbolo ng yaman, kundi ng bagong simula, ng pag-asa, at ng mga pangarap na matagal na niyang hinahangad. Pagkatapos matuklasan ang mga gintong buto sa kanyang mahiwagang kalabasa, naging maingat si Marvin sa pagpapasya kung paano niya ito gagamitin. Itinago niya ang tungkol sa duwende at ang hiwaga ng kalabasa. Pinili niyang isekreto ito upang protektahan ang lihim na iyon, maging ang kanyang sarili, at ang biyayang kanyang natanggap. Pinili ni Marvin na gamitin ang mga gintong buto bilang puhunan para makapagtayo ng isang hardware store, na pinangarap niyang simulan bilang pagpupugay sa kanyang yumaong lolo Paeng, at bilang isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Pinangalanan niya itong, Paeng's Hardware and Construction Supply, bilang alaala sa kanyang lolo na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagsisikap at integridad. Habang inihahanda niya ang pagbubukas ng tindahan, nagpasya siyang kumuha ng mga kinakailangang permit, bumili ng inventaryo, at ayusin ang tindahan. Bagamat walang gaanong karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo, naglaan si Marvin ng oras para mag-aral at humingi ng payo mula sa mga kilala niyang may-ari ng negosyo sa kanilang lugar. Sa araw ng pagbubukas, maaga pa lamang ay abala na si Marvin sa pag-aayos ng tindahan. Inisa-isa niya ang pag-aayos ng mga shelves, pagsusuri sa kalidad ng mga paninda, at pagsiguro na maayos ang bawat detalye. Habang ginagawa ito, hindi niya mapigilan na makaramdam ng malalim na kasiyahan at pag-asa. Kaya mo to Marvin. Ito na ang simula ng mas maganda mong buhay, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng kanyang tindahan. Nang magbukas ang tindahan sa publiko, dahan-daang dumagsa ang mga tao. Ang ilan ay mga kapitbahay na nais magbigay suporta, habang ang iba ay mga lokal na kontratista at manggagawa na naghahanap ng materyales para sa kanilang mga proyekto. Tinitiyak ni Marvin na personal na makipag-usap sa bawat isa, pinaparamdam ang kanyang pasasalamat sa kanilang pagbisita at suporta. Sa isang sulok ng tindahan, habang pinagmamasdan ni Marvin ang mga taong abala sa pagtingin sa mga produkto, hindi niya napigil ang isipin ang kahalagahan ng araw na iyon. Hindi lang ito para sa akin, muni-muni ni Marvin habang pinagmamasdan ang mga tao sa loob ng tindahan. Ito na ang simula ng pagbabago hindi lang para sa akin kundi para sa buong komunidad. Ito na ang simula ng mas magandang buhay.
Sa pagtatapos ng araw, nang maisara na ni Marvin ang tindahan, napuno ang kanyang puso ng di maipaliwanag na kagalakan at pasasalamat. Sa tulong ng mga gintong buto, hindi lamang niya naabot ang kanyang personal na mga pangarap kundi may pagkakataon din siyang makatulong sa mga nangangailangan at magkaroon ng mas magandang bukas. Ang araw na ito, at ang mga darating pa, ay magiging patunay na ang pagsisikap at pananampalataya ay may magandang hatid na kapalaran. Habang patuloy ang pag-inspeksyon ni Marvin sa kanyang store, isang pamilyar na amoy ng sariwang dahon ang naamoy niya sa paligid, senyales ng isang hindi pangkaraniwang bisita. Lumingon siya at nakita si Paglingap, ang duwendeng nagbigay sa kanya ng buto ng kalabasa, na nakangiti sa entrada ng tindahan. Paglingap, anong ginagawa mo rito? Masayang bati ni Marvin, lumapit siya upang batiin ang kanyang kaibigang duwende. Marvin, nais kong makita kung paano lumago ang iyong negosyo. At may dala akong bagong regalo para sa'yo, sagot ni Paglingap, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement. Isang regalo, Paglingap, sobra-sobra na ang tulong mo, sabi ni Marvin, puno ng pasasalamat ngunit may bahid ng pagtataka. Si Paglingap, mula sa kanyang maliit na sako, ay dahan-daang inilabas ang flower pot na may laman na sampagita. Ito ay hindi ordinaryong sampagita. Galing ito sa aming kaharian. Hindi lamang ito nagbibigay ng bango, kundi gagawin itong matibay at dekalidad ang mga produkto mo dito sa tindahan mo. Alagaan mo itong mabuti, paliwanag ni Paglingap, habang maingat na inilalagay ito sa counter. Si Marvin, habang pinagmamasdan ang kakaibang sampagita, ay nakaramdam ng isang bagong antas ng kagalakan at kuryusidad. Paglingap, ito ba'y may mahika rin, tulad ng mga butong ibinigay mo? Oo Marvin, ang halamang ito ay puno ng mahika. Ang bango nito ay magpapasigla hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa iyong mga customer. At higit sa lahat, magbibigay ito ng karagdagang tibay at kalidad sa iyong mga paninda, sagot ni Paglingap, na tila ba ipinagmamalaki ang regalo na dala. Hindi ako makapaniwala sa mga biyayang ito Paglingap. Paano ko ba masusuklian ang lahat ng ito? Tanong ni Marvin, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Marvin, ang pinakamagandang paraan para masaklian mo ang mga biyayang ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ikalat mo ang kabutihan, tulad ng ginagawa mo, mahinahong sabi ni Paglingap. Palagi Paglingap, pangako yan, tugon ni Marvin, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng taos-pusong pangako. Habang nag-uusap, maingat na inilipat ni Marvin ang sampagita sa isang lugar kung saan ito masisikatan ng araw at madalas na makikita ng mga tao. Habang inaayos ito, hindi niya mapigil ang humanga sa natatanging halaman. Paglingap, sa tingin mo ba ay handa na akong hawakan ng ganitong uri ng mahika? Nag-aalangang tanong ni Marvin, pinagmamasdan ng halaman na parang isang mahalagang kayamanan. Marvin, ang iyong kabaitan at determinasyon ang nagpapatunay na karapat-dapat ka para sa mga ganitong regalo. Tiwala ako na magagamit mo ito sa pinakamabuti, pagtiyak ni Paglingap, nakangiti ng may pagmamalaki. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat muli si Marvin at nagpaalam si Paglingap. Nang mag-isa na lang si Marvin sa tindahan, hindi niya mapigilan na maramdaman ang isang malalim na koneksyon hindi lamang sa kanyang negosyo kundi pati na rin sa mas malawak na mundo. Ang halaman, simbolo ng bagong pagkakataon at responsibilidad, ay nagpaalala sa kanya na ang bawat desisyon at aksyon ay may potensyal na magdulot ng malawakang epekto. Ang araw na iyon ay nag-iwan kay Marvin ng bagong pag-unawa at inspirasyon, na ang tunay na mahika ay nasa pagbabahagi ng kabutihan at paglago hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat. Sa mga sumunod na buwan, ang Paeng's Hardware and Construction Supply ay unti-unting nakilala bilang pinagkakatiwalaang tindahan sa kanilang bayan para sa dekalidad na mga materyales sa pagtatayo ng bahay at gusali. Ang mahiwagang sampagita na ibinigay ni Paglingap ay tila nagdala ng karagdagang swerte, at ang mga produkto mula sa tindahan ni Marvin ay nakilala sa kanilang tibay at kalidad. Isang umaga, habang abala si Marvin sa pagtanggap ng bagong shipment ng mga materyales, lumapit ang isang kilalang contractor sa bayan, si Engineer Reyes, na madalas umorder ng malalaking batch ng materyales para sa kanyang mga proyekto. Marvin, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa supply ng materyales para sa bagong proyekto ko, sabi ni Engineer Reyes, na may bahagyang ngiti. Magandang umaga Engineer Reyes. Ano po ang maitutulong ko? Excited ako na maging bahagi ng inyong bagong proyekto, masiglang tugon ni Marvin na handang makinig at tumulong.
Ilang buwan na akong bumibili ng materyales mula sa iyong tindahan, Marvin, at gusto kong sabihin na talagang nasisiyahan ako sa kalidad. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang mga kliyente ko, pahayag ni Engineer Reyes, tinitingnan ng ilang mga sample ng kahoy at bakal na nakadisplay. Napakalaking bagay po niyan para sa akin, Engineer. Salamat sa inyong tiwala. Ano pong klaseng materyales ang kailangan ninyo para sa proyekto? Tanong ni Marvin, habang kinukuha ang kanyang notepad para itala ang mga detalye. Kailangan namin ng mga bakal, semento, at kahoy, pero gusto ko sana na lahat ay yung pinakamatibay na quality na meron ka. Alam mo na, yung hindi basta-basta masisira, detalyadong sabi ni Engineer Reyes, na may diin sa kalidad. Wala pong problema, Engineer. Tinitiyak ko po na lahat ng aming produkto ay sumusunod sa pinakamataas na standards ng kalidad. Ito po ang ilan sa aming mga sample, tingnan niyo po, sagot ni Marvin, ipinapakita ang mga sample na may kumpiyansa. Habang inilalatag ang mga detalye ng order, hindi maiwasan ni Marvin na makaramdam ng kasiyahan at pagmamalaki. Mula sa simpleng tindahan, ngayon ay isa na itong mahalagang bahagi ng pag-unlad ng bayan. Marvin, sa totoo lang, ang iyong tindahan na ang pinupuntahan namin para sa lahat ng kailangan namin. Itinuturing ka na naming partner sa lahat ng aming mga proyekto, komento ni Engineer Reyes, na may paghanga. Salamat po, Engineer. Ang inyong patuloy na suporta ang nagbibigay inspirasyon sa akin upang lalo pang pagbutihin ang aking negosyo. Asahan po ninyong patuloy kaming magbibigay ng pinakamahusay na produkto at serbisyo. Tugon ni Marvin, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at determinasyon na lalo pang paghusayin ang kanyang tindahan. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, lumisan si Engineer Reyes na may katiyakan na ang kanyang mga materyales ay dekalidad. Si Marvin, sa kabilang banda, ay lalong na-inspire na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kanyang hardware store ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang mahalagang institusyon na nag-aambag sa paglago at pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Ang patuloy na pagtangkilik at pagkilala mula sa mga respetadong tao tulad ni Engineer Reyes ay lalo pang nagpapatibay sa kanyang paninindigan na magbigay ng pinakamahusay para sa lahat. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na dumami ang mga customer ni Marvin, hindi lamang mula sa kanyang bayan kundi maging sa mga kalapit na lugar. Ang patuloy na pagtangkilik ng mga tao sa Paeng's Hardware and Construction Supply ay naging dahilan upang mapaisip si Marvin na kailangan na niyang palawakin ang kanyang negosyo. Isang hapon, habang sinusuri ang mga inventory log sa kanyang opisina, pinuntahan siya ni Ana, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang empleyado. Sir Marvin, napansin ko po na halos araw-araw, sobrang dami na ng ating mga customer. Minsan hindi na po natin sila maasikaso agad, sabi ni Ana, halatang may pag-aalala sa kanyang tinig. Tama ka, Ana, napapansin ko rin yan. Iniisip ko nga na baka panahon na para palakihin pa natin ang ating store at magdagdag ng mga tauhan, tugon ni Marvin, habang tinitingnan ang mga papeles sa kanyang mesa. Magandang plano yan, sir. Sa tingin ko, magiging masaya rin ang mga customer natin kung mas mabilis natin silang mapagsilbihan at mas marami tayong mayo offer na produkto, sagot ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ideya ng pag-unlad. Napangiti si Marvin sa sigasig ni Ana. Maaari ka bang makatulong sa pagpaplano ng expansion? Kailangan natin ng bagong layout, mas malaking storage space, at syempre, mas maraming produkto. Opo, Sir Marvin. Excited na po ako na maging bahagi ng expansion. Magsisimula na po akong gumawa ng listahan ng mga kailangan natin at maghanap ng posibleng mga supplier, masigasig na tugon ni Ana. Sa mga sumunod na linggo, abala si Marvin at ang kanyang team sa pagpaplano at pag-implement ng expansion. Nag-hire sila ng karagdagang mga tauhan, bumili ng karagdagang equipment, at pinalawak ang showroom para sa mas malaking display ng mga produkto. Habang nagaganap ang expansion, madalas makipag-usap si Marvin sa kanyang mga customer upang makuha ang kanilang feedback at suggestions. Isang araw, habang nag-iikot sa tindahan, nakausap niya si Mang Tonyo, isang regular na customer. Mang Tonyo, kamusta po ang inyong pagbisita sa ating store ngayon? May napansin po ba kayong pagbabago? Tanong ni Marvin habang ipinapakita ang bagong layout ng tindahan. Marvin, napakaganda ng ginawa mong pagbabago dito. Mas maluwag na, mas madali nang makita ang mga kailangan. Nakakatuwa na makitang umuunlad ang tindahan mo, papuri ni Mang Tonyo, na may ngiti sa kanyang mukha. Salamat po Mang Tonyo.
Ginagawa po namin ito para mas mapabuti pa ang serbisyo sa inyo, tugon ni Marvin, na may pagpapasalamat. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Marvin ang napabagong tindahan at masayang mga mukha ng kanyang mga customer at tauhan, nadama niya ang isang malalim na kasiyahan. Ang kanyang pagsisikap at determinasyon, kasama ang suporta ng kanyang komunidad, ay unti-unting nagbunga ng isang matagumpay na negosyo. Ang mga pagbabago at pagpapalawak sa Paeng's Hardware and Construction Supply ay hindi lamang simbolo ng kanyang personal na tagumpay, kundi pati na rin ang pag-asenso ng buong komunidad na kanyang pinagsisilbihan. Ang negosyo ni Marvin ay sumikat at kumita ng husto, na nagbigay daan sa kanya upang maisakatuparan ang ilang personal na pangarap. Matapos ang isang masigasig at matagumpay na taon, nagpasya si Marvin na ito na ang tamang panahon upang mapagbigyan ang sarili, at mabili ang mga pangangailangan at mga pinangarap. Isang hapon, matapos ang isang abalang araw sa tindahan, kinausap ni Marvin ang kanyang kaibigan at arkitekto na si Enrico, tungkol sa plano niyang magtayo ng isang komportableng tahanan para sa kanya at sa kanyang magiging pamilya sa hinaharap. Enrico, matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay na maginhawa at maayos, sabi ni Marvin habang nagbabrowse sila ng mga house designs sa computer. Tama yan Marvin. Nararapat lang na makapag-invest ka ng magandang tahanan matapos ang lahat ng iyong pagsisikap, tugon ni Enrico, habang ipinapakita ang ilang modernong disenyo ng bahay. Ano sa tingin mo sa disenyo na ito? May malawak na living area, 3 kwarto, at isang magandang hardin. Maganda ito Enrico. Gusto ko yung maluwag at may simpleng disenyo. Siguro idagdag natin ang isang maliit na opisina kung saan ako pwedeng magtrabaho kahit nasa bahay, pag-iisip ni Marvin habang sinasalamin ang kanyang mga pangangailangan. Sa kabilang banda, nagdesisyon din si Marvin na bumili ng isang Ford Ranger Raptor, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap at magagamit din niya sa kanyang negosyo. Isang gabi, kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan at financial advisor na si Romy, pumunta sila sa dealership para tingnan ang sasakyan. Marvin, tingnan mo to, ito na yung Raptor na sinasabi mo. Ano, itutuloy na ba natin? Excited na sabi ni Romy, habang pinapakita ang makintab na itim na pickup. Si Marvin, na halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, ay hinaplos ang malamig na hood ng sasakyan. Matagal ko na itong pinapangarap Romy. Parang hindi ako makapaniwala na kaya ko na itong bilhin. Deserve mo to Marvin. Hindi lang ito tungkol sa sasakyan. Simbolo ito ng lahat ng iyong pagsisikap at tagumpay, payo ni Romy, na sinusuportahan ng kanyang kaibigan sa bawat hakbang ng desisyon. Nang araw ding iyon, pirmado na ni Marvin ang mga papeles para sa kanyang bagong Ford Ranger Raptor. Habang papaalis sila ng dealership sakay ng bagong sasakyan, naramdaman ni Marvin ang isang bagong simula at pagpapalaya, hindi lamang sa financial na aspeto kundi pati na rin sa personal na kasiyahan at tagumpay. Sa kanyang bagong bahay, kasama ang kanyang mga kaibigan, ipinagdiwang ni Marvin ang bagong kabanata sa kanilang buhay. Napuno ang gabi ng tawanan, pasasalamat, at pagpaplano para sa hinaharap. Ang bawat detalye ng bagong tahanan at makina ng bagong sasakyan ay nagpapaalala kay Marvin ng kanyang mga pagsisikap, ng mga hirap na pinagdaanan, at ng pangarap na unti-unting natutupad. Sa gitna ng kanyang yaman at tagumpay, hindi nakalimutan ni Marvin ang mga aral at pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong lolo, na siyang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang alaala ng kanyang lolo, lalo na ang mga panahong hirap sila sa buhay, ay patuloy na nagpaalala kay Marvin na gamitin ang kanyang mga biyaya upang makatulong sa iba, lalo na sa mga matatandang nangangailangan. Isang malamig na umaga, habang binibisita ni Marvin ang isang lokal na home for the aged, kung saan regular siyang nagbibigay ng donasyon at personal na oras, nakilala niya si Lolo Pedro, isang matandang lalaki na nag-iisa na lamang sa buhay. Nakaupo si Lolo Pedro sa isang sulok, tahimik at tila malalim ang iniisip. Lumapit si Marvin at umupo sa tabi niya. Magandang umaga po Lolo Pedro. Ako po si Marvin, mahinahon niyang bati. Lumingon si Lolo Pedro, ang kanyang mukha ay unti-unting nagliwanag. Magandang umaga iho. Salamat sa iyong pagbisita, sagot niya, ang boses ay may bahid ng kalungkutan. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayong umaga? Tanong ni Marvin, sinisikap na magbigay ng kaginhawaan. Mabuti naman iho. Salamat sa Diyos at may mga taong tulad mo na naglalaan ng oras para sa amin, tugon ni Lolo Pedro, habang hinahawakan ang kamay ni Marvin.
Naalala ni Marvin ang kanyang lolo sa mga sandaling ito. Lolo Pedro, naaalala ko po ang aking lolo sa inyo. Siya po ang nag-alaga sa akin simula pagkabata. Mahal na mahal ko po siya, at nangako ako na tutulong sa mga katulad ninyong nangangailangan. Pagbabahagi ni Marvin, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Napakabuti mo iho. Ang iyong lolo ay tiyak na ipinagmamalaki ka mula sa langit, sabi ni Lolo Pedro, ang kanyang mata'y bahagyang namumula sa emosyon. Sa araw ding iyon, nag-organisa si Marvin ng isang maliit na salo-salo para sa mga nakatatanda sa home. Nagdala siya ng pagkain at ilang musikero para magbigay aliw. Habang nagkakantahan at nagtatawanan, napuno ng saya ang lugar. Pagkatapos ng kasiyahan, habang nagliligpit, lumapit si Aling Mercy, ang tagapamahala ng home. Marvin, mula sa amin dito, maraming salamat. Hindi mo lang nabigyan ng saya ang kanilang araw, nabigyan mo rin sila ng pag-asa at pakiramdam na may nagmamalasakit, pasasalamat niya. Aling Mercy, wala po ito sa kalahati ng dapat kong gawin. Ang makita silang masaya ay nagbibigay din sa akin ng kaligayahan. Patuloy po akong tutulong sa abot ng aking makakaya, tugon ni Marvin, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na magpatuloy sa kanyang mga advokasya. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, dama ni Marvin ang bigat at init sa kanyang dibdib, ang bigat ng responsibilidad na mayroon siya sa kanyang mga kapwa, at ang init ng pagmamahal na kanyang natanggap mula sa kanyang lolo at ngayon ay kanyang naibabahagi sa iba. Ang kanyang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang pagtugon sa pangangailangan, kundi isang paraan ng pag-alala at pagpupugay sa mga aral at pagmamahal na kanyang natanggap. Habang umuunlad ang Paeng's Hardware and Construction Supply, hindi lamang kita ang dumami kundi pati na rin ang oportunidad para kay Marvin na magbalik sa kanyang komunidad. Bilang isang respetadong negosyante, ginamit niya ang kanyang impluwensya at yaman upang makapagbigay ng trabaho at mas malawak na serbisyo sa kalusugan para sa mga kababayan niya. Isang hapon, habang nagpaplano ulit ng expansion ng kanyang tindahan, kinausap ni Marvin ang kanyang operations manager na si Lisa tungkol sa pagdaragdag ng mga bagong empleyado. Lisa, habang lumalaki ang ating negosyo, kailangan nating mag-hire ng karagdagang staff. Gusto kong bigyan ng prioridad ang ating mga kababayan dito sa bayan na nangangailangan ng trabaho, pahayag ni Marvin habang tinitingnan ang mga papel sa harap niya. Tama po kayo Sir Marvin. Marami sa ating mga kababayan ang may kakayahan pero kulang sa oportunidad. Sa pag-hire natin sa kanila, hindi lang natin pinapalago ang negosyo, nagbibigay din tayo ng pag-asa, tugon ni Lisa, sumasang-ayon sa plano. Hindi lamang pag-hire ng mga lokal ang nasa isip ni Marvin. Bilang tugon sa mga pangangailangang medikal ng komunidad, nagpasya rin siyang magtayo ng isang health center. Nakipag-ugnayan siya kay Dr. Santos, isang batikang doktor sa bayan, para sa proyektong ito. Dr. Santos, batid ko po ang kakulangan ng ating bayan pagdating sa pasilidad ng kalusugan. Nais kong magtayo ng isang health center na magbibigay ng libreng serbisyo sa mga nangangailangan, paliwanag ni Marvin sa kanilang meeting. Iyan ay isang napakahalagang proyekto Sir Marvin. Maraming salamat sa iyong inisyatibo. Ako at ang aking team ay handang suportahan ang pagtatayo ng health center. Sa tulong mo, marami tayong magagawang mabuti, sagot ni Dr. Santos, halatang masaya at determinado sa magandang balakin. Naging abala ang mga sumunod na buwan sa pagtatayo ng health center. Si Marvin at ang kanyang team ay nagtrabaho ng diretso upang matiyak na matatapos ito sa itinakdang oras. Samantala, patuloy ang pagdami ng mga empleyado sa tindahan, na karamihan ay mga lokal mula sa bayan. Sa araw ng pagbubukas ng health center, dumalo si Marvin at kanyang nasaksihan ang pagbuhos ng suporta mula sa komunidad. Maraming residente ang dumating para ipahayag ang kanilang sinserong pasasalamat. Marvin, hindi ko maipahayag ang aking pasasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Ang health center na ito ay hindi lang basta gusali, simbolo ito ng iyong malasakit sa amin, sabi ni Aling Mirna, isang matandang babae na dumalo sa opening ceremony. Aling Mirna, karangalan ko po na makatulong. Ang lahat ng ito ay para sa bayan na aking kinalakihan. Nais kong ibalik ang biyayang aking natatanggap mula sa pamayanan na ito, sagot ni Marvin, ang kanyang mga mata ay puno ng sinserong damdamin. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Marvin ang mga taong masayang umuuwi mula sa bagong gawang health center, nadama niya ang isang malalim na kasiyahan at katuparan. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang lumago bilang isang entidad na pang-ekonomiya,
kundi bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad na aktibong tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang inspirasyon at mga aksyon ay nagsilbing halimbawa ng kung paano ang tagumpay sa negosyo ay maaaring magamit para sa mas malalim at makabuluhang layunin. Sa gitna ng kanyang abalang araw, madalas maglaan si Marvin ng sandali upang magmuni-muni at pasalamatan ang lahat ng mga biyayang kanyang natanggap. Bagaman abala sa pagpapalago ng kanyang negosyo at pagtulong sa komunidad, hindi niya kailanman nalilimutan ang maliit na nilalang na may malaking bahagi sa kanyang mga tagumpay, si Paglingap, ang duwende na nagbigay sa kanya ng mga buto ng kalabasa na naging simula ng kanyang pag-asenso. Isang hapon, sa isang tahimik na sulok ng kanyang store kung saan nandun ang mahiwagang sampagita na ibinigay ni Paglingap, naglaan si Marvin ng oras para magpasalamat sa kanyang kaibigan. Habang pinagmamasdan ang mga bulaklak at inaamoy ang kanilang halimuyak, narinig niya ang pamilyar na tunog ng mga yabag na nagmumula sa likuran. Paglingap, ikaw ba yan? Tanong ni Marvin. Lumingon siya at nakita ang pamilyar na hitsura ng duwende na dahan-daang lumalapit. Oo Marvin. Naparito ako upang makita kung paano ka na, sagot ni Paglingap. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Paglingap, salamat sa iyong pagbisita. Alam mo, palagi kitang naaalala. Hindi ko makakamit ang lahat ng ito kung wala ang iyong tulong, sabi ni Marvin, puno ng pasasalamat. Natutuwa ako na makita kang maayos at matagumpay Marvin. Ngunit, higit sa lahat, natutuwa ako na ginagamit mo ang iyong tagumpay upang tumulong sa iba. Tugon ni Paglingap, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagmamalaki. Nais kong magpasalamat muli Paglingap. Hindi lang sa mga mahiwagang buto o sa sampagita, kundi sa pagbukas mo ng aking mata sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa ating komunidad. Pagpapatuloy ni Marvin, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Marvin, ang tunay na mahika ay hindi lamang nasa mga buto o halaman na aking ibinigay, kundi nasa iyong puso. Ang iyong kagustuhang magbigay at ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa, iyon ang pinakamalakas na mahika, sabi ni Paglingap, na lumapit at umupo sa tabi ni Marvin. Paano ko ba masusuklian ang lahat ng ito Paglingap? Tanong ni Marvin, na tila ba naghahanap ng paraan upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Patuloy mo lang gawin ang iyong ginagawa Marvin. Ang pagtulong mo sa mga nangangailangan at ang pagmamalasakit mo sa iyong komunidad ay sapat na pasasalamat para sa akin, sagot ni Paglingap, ngumiti siya ng may kababaang loob. Habang lumulubog ang araw, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, puno ng mga alaala at pangarap para sa hinaharap. Ang pagbisita ni Paglingap ay hindi lamang isang paalala ng mga simula, kundi isang pagpapatibay ng isang malalim at walang hanggang pagkakaibigan. Ang araw na iyon ay nag-iwan ng isang pangmatagalang marka sa puso ni Marvin, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa mga ugnayan, at sa kung paano natin ginagamit ang ating mga biyaya upang gumawa ng mabuti. Sa paglipas ng mga taon, naging patunay ang buhay ni Marvin na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi pati na rin sa lalim ng kanyang naiambag sa komunidad at sa init ng buhay pampamilya. Kahit na naging matagumpay siya sa kanyang negosyo, nanatiling mapagkumbaba si Marvin, at patuloy na humuhugot ng inspirasyon mula sa mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang mahal na lolo noong siya ay bata pa. Paglipas ng ilang taon, isang tahimik na gabi, nakaupo si Marvin sa kanilang malawak na likod bahay kasama ang kanyang asawa na si Architect Gilden at ang kanilang anak na si Albert. Pinag-uusapan nila hindi ang mga malalaking proyekto, kundi ang simpleng kasiyahan sa kanilang kasalukuyang buhay at ang epekto ng kanilang mga aksyon sa mga taong nakapaligid sa kanila. Gilden, nakakamanghang isipin kung gaano na tayo kalayo. Minsan napapaisip ako sa mga araw na halos wala akong sapat na pera. Ngayon heto ako, nakakapagbigay kay Albert ng mga pagkakataon at mga bagay na hindi ko naranasan noon, pagbabahagi ni Marvin, na may halong pagtataka at pasasalamat sa kanyang boses. Ngumiti si Gilden, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Higit pa sa pagbibigay ng magandang buhay para sa atin Marvin, nakapagtayo ka ng negosyo na sumusuporta sa maraming pamilya sa ating bayan, at nanatili kang tapat sa iyong mga prinsipyo. Iyan ang tunay na yaman, sagot ni Gilden, na puno ng pagmamahal at paghanga sa kanyang asawa. Napatingin si Marvin kay Albert na masayang naglalaro sa damuhan. Alam mo Gilden, gusto kong matutunan din ni Albert ang kahalagahan ng pagsisikap at pagtulong sa kapwa. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pagpapakita natin ng halimbawa. Tama ka Marvin.
At mahalaga na makita niya kung paano natin pinapahalagahan ang bawat tao sa ating komunidad. Sa mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa ating mga empleyado o sa pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan, itinuturo natin sa kanya ang tunay na kahulugan ng tagumpay, dagdag ni Gilden. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, napuno ng pasasalamat at kasiyahan ang puso ni Marvin. Hindi lamang dahil sa material na tagumpay na kanyang nakamit kundi dahil sa pagkakaroon ng masayang pamilya at isang komunidad na patuloy niyang napaglilingkuran. Ang mga araw na ito, puno ng simpleng kasiyahan at makabuluhang gawain, ay siyang nagbibigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng isang masaganang buhay.